Hello mga malabs, so nandito na tayo sa clinic, hinihintay na lang natin yung ating bill. Sabi kanina ni Doc doon sa result ng ating mga exams at yung ultrasound ay medyo hindi maganda. Hello mga malabs ko. So, today is the second day of my menses. So, pag ganun kasi, second day or third day, doon tayo in ultrasound. So, nag-message na ako sa clinic kanina kung saan kami magpapagawa ulit ng IVF. So, nag-confirm na sila. Tomorrow daw po yung monitoring natin for the transfer. So, heto, naghahanda na po ako ng mga dadalhin namin. Bags, tapos yung mga damit. Di kasi namin alam kung ilang days kami doon. So, better prepared. Diba? So, see you po. Mag-empake muna ako. Hello again mga malabs. So, nandito na tayo sa clinic kung saan gagawin po yung IVF namin. Hindi nga naging maganda yung result ng ating ultrasound kanina. So, bago ko ikwento kung ano yung naging result, magkwentuhan muna tayo tungkol sa mga nangyari sa amin sa Manila. Pauwi na nga kami dito mga malabs at nag-uwian lang kami kasi ang mahal ng hotel. So, imbes sa pag-hotel, pang-uwi na lang, di ba? Ang mahal-mahal na kasi ng pamasahe, mga malabs ko. Tapos, ang mahal ng gagamitin natin sa IVF. Kaya tipid-tipid lang muna tayo, mga beshi ko. So, hetong hindi ko na alam kung ano tong dinadaanan namin. Ilang ulit na akong pabalik-balik ng Maynila, pero hindi ko pa rin alam talaga kung ano tong mga dinadaanan namin. Basta, bahala na lang si kuyang driver sa amin kung saan kami pupunta. So, ayan. So, ang akala ko, hindi na busy ang Manila. Kaso, ganun pa rin talaga, sobrang busy pa rin ng mga kalye, mga daanan dito sa Manila. Kaya, ayun, talagang ang buhay ay patuloy pa rin kahit na nagmahal na ang lahat. Yun nga, wala talaga tayong magagawa sa mga ganitong pagkakataon, sa mga ganitong crisis. Kailangan talaga nating harapin kung ano man yung ating pinagdadaanan ngayon. So, heto, nandito po kami sa Partas Station kung saan kami kumuha ng bus. So, yan, nakakuha na kami ng seat number. Hi, thank God. Kasi alam nyo ba, nung papunta kami ng Manila, center seat kami. Ang hirap. Wala kang tulog. Yung pag nakakatulog ka, akala mo titilapon ka na pag nag-stop yung bus. Sabi ko nga sa asawa ko kahapon, yung pag-upo ng bus ay isang luxury na. Yung makaupo ka ng maayos sa bus, luxury na yun. Diba? Maiba naman tayo. Alam nyo ba kanina o kahapon, habang tumitingin ako sa labas ng bus, nakita ko yung mga small business owners. Sabi ko, ito yung mga taong talagang lumalaban. Laban kung laban sa buhay, yung init, yung usok, alikabok, yung dami ng tao, para lang makasurvive. Ayun, so sabi ko, na papaisip ako, yung iba kaya, paano kaya sila, yung malaking kinikita, lalo na sa mga alam nyo na, paano kaya sila kumikita? Paano kaya nila naaatim sa kanilang sariling gastusin yung perang hindi naman nila pinaghirapan, So, dito naman ay nagagandahan ako dyan sa paglubog ng araw. Kasi ang ganda-ganda. Sabi ko, sa lahat ng problemang ating dinadanas, marami pa rin tayong dapat i-appreciate na binigay ni Lord. So, isa na to.
Ang ganda-ganda ng paglubog ng araw, ang ganda-ganda ng pag-orange, red-orange niya. Eto naman, sabi ng asawa ko, "Ayan, videohan mo kasi ang ganda." Oo nga naman, para tayong nasa ibang bansa. Ano, napakaganda talaga ng building na yan. Dito yan sa Pampanga ata yan. Oo. So yun, ang ganda nga. Eto, naabutan kaming napakalakas ng ulan sa may San Fernando, Pampanga. Yun naman yung nakalagay nung nagvi-video ako, San Fernando, Pampanga, sabi niya. So, ayan, kinakabahan lang ako kasi ang lakas-lakas talaga ng ulan. Hello mga malabs! Ayun na, update na po tayo sa ating monitoring kahapon. Ayun, ano nga ba ang balita? Pasensya na, hindi na ako nakapag video nung clinic kasi bawal talagang mag-video doon. So, nagbalikan nga lang kami kasi ang mahal na din na kasi ng gastos, ang mahal na din kasi ng hotel. So, balikan na lang para makatipid, 'di ba? Ang mahal kasi ng IVF talaga. So, ginagawa namin 'to para kay baby. Ayan. So, ano nga ba ang naging result ng ating monitoring kahapon? Sad to say, ayun nga, may nakitang, hindi pa naman, suspected pa lang naman siya. Suspected na polyp. Yung polyp, eto yung mga tumutubo doon sa may matres. Ganyan, yun naman ang nakita ko doon sa kwan. Nag-research ako. Tumutubo daw doon sa matres. Then, nakaka-affect daw yun sa pagbubuntis. So, eventually, kapag meron nga, tatanggalin yun. Pero sabi naman ni Doc, hopefully, ano lang siya, dugo lang yun. So, may menses pa naman ako. So, sana ma-flush siya, no? Yun lang yung problema so far. Sabi ni Doc, kapag meron talaga, kailangang tanggalin at hindi matutuloy ang transfer. Sad lang kasi nga, ang hirap din kasing kumuha ng leave sa trabaho, pero para kay baby gagawin natin yun. So God is good, si God na lang ang bahala kung ano man yung mga mangyayari. So kaming mag-asawa, ginagawa namin ang lahat para makamit namin yung dream namin. Inaalay na namin kay Lord lahat ng mga pagsubok na to. So siya na ang bahala, the rest of it, prayers lang talaga. So, yun lang mga malabs. Sana subaybayan nyo yung mga susunod pa naming vlogs or susunod kong vlogs to be updated at para ma-inspire rin kayo. Kasi gusto kong i-share yung journey ko sa mga katulad ko. Alam ko marami tayo na nangangarap magkaroon ng anak. So, wag tayong mawala ng pag-asa. So, pinaguhugutan ko lang yung asawa ko, si God mismo, So, kapit lang tayo mga beshi, mga loves ko, in time, God will give us our aspirations in life, our dreams in life. So, yun lang. Hanggang doon lang muna tayo. Salamat sa inyong panonood. See you again on my next vlog. Please subscribe to my YouTube channel and please hit that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So, yan lang. Bye-bye. Stay positive and always pray to God. See you. Bye-bye.